Kailangan po ikaw ay clinically free from contagious diseases. So, kailangan wala po tayo nakakahabang sakit. So, bawal po yan. Kapag may clinically free contagious disease ka, may sakit ka nakakahawa, hindi ka pwede mag-apply for a license. Kaya nga po may medical during the application for driver's license. So, you must be clinically free from contagious disease. So, yan po yung mga kailangan po natin na requirements for licensing procedure. Age, 16, 17, 18. Ang marunong magbasa at magsulat, physically and mentally fit, and kailangan wala po tayong nakakahawang sakit. So that's the licensing procedure or basic requirements para po sa ating driver's license. So question po, ayan. A foreign tourist visits the Philippines and wants to drive under the relevant regulation. For how many days may this tourist legally drive in this country? It is only limited for 90 days, not extendable. Tandaan niyo po yan. Miguel, a Filipino citizen, is pulled over while driving. He does not present a valid driver's license when asked. So, pinagtuto po siya, tapos wala siyang pakipakita ang driver's license. Under the section 19, which legal duty has Miguel violated? Sa tingin niyo, ano dyan ang na-violate ni Miguel? Duty to maintain vehicle, duty to register and renew driver's license, or duty to procure a driver's license, or duty to follow the order of the enforcer. Ang basihan po natin dyan ha, section 19. Ang ganda ba yung discuss natin kanina sa section 19? It is illegal for a person to drive kung wala po siyang driver's license. So, alisin natin yung alpha. Huliin ka ba kapag hindi mo mini-maintenance yung vehicle mo? Eh di dapat lahat ng Bombay nakakulong. Yung mga Bombay hindi naglilinis ng motor. Consider nyo sila, hindi. May nakasabay ka na bang nagpakarwash na Bombay? Wala. O, dalawa na yung research natin yan ha. Yung PWD LGBT at saka yung di nagpapakarwash na Bombay. So, ulit yung mga Bombay, no? Wait, tapos merong divider sa likod. Di ba? Nakakabilib sila eh. Alisin mo natin yung delta. Duty to follow the order of the enforcer. So, ano dito? B o Charlie? Ano ba ang ibig sabihin ng Charlie? Procure. Ano ba yan? Kumuha. So, meaning, ang sagot dito is Charlie. Hindi naman sinabi dito sa section 19 na paso eh. Ano sabi dito? Wala. Di ba? Ayan, no? He does not present a valid driver's license. So, ang duty niyang na-violate dito is Charlie. Duty to procure or kumuha ng driver's license is not to register or renew. It's procure. Next, pag-usapan po natin ang student driver's permit. So, sige. So, ano po yung mga requirements para kumuha po tayo ng student driver's permit? Yan. So una, the requirements po natin is a birth certificate. So ngayon, hindi na birth certificate ang tawag natin dyan, no? PSA, another form ng pangungurakot. Pangungurakot din yan eh. Gawa mo ng birth certificate, tapos naging NSO. Eh bago ka kumuha ng NSO, magbabayad ka. Ngayon, ginawang PSA. Hindi na bayad yung NSO eh. Ngayon, para kumuha ng PSA, magbabayad ka ulit. Another form of corruption. Di lang na natin napapansin, pero corruption siya. Next, payment receipt for fees. So, kailangan mo magbayad. Kung di ka pa makapapixer, kung titin na lang natin yung dun sa chart nila, ito lang dapat yan. 250 pesos. Without the medical. Wala pa yung medical dyan. Yung sa LTO lang yan. And, kasi medical, ikaw din naman pipili dyan sa medical eh. Basta kailangan mo lang ng medical certificate, no? Kailangan mo lang ng medical clearance. Ayan. Mag-undergo po tayo. Kapag kukuha tayo ng student driver's permit, mag-undergo ka ng 15-hour theoretical driving course o yung tinatawag po natin TDC. Yan. So, yung 15 hours na yan, tuloy-tuloy ba? Ang sagot po ay hindi. Hindi naman yan exasperation. Ano yan? Exasperation, tuloy-tuloy? No. Atin po
po yan ng 3 araw. So 3 Sabado yan. Di ba? So 5 hours for 3 days. Para matapos mo ang 15-hour theoretical driving course. Yan yung nasa libro, yan yung nasa batas. Pero in real life, once na na-comply mo na lahat, natapos na, naturo na, wala, release agad yan eh. Tapos agad ang theoretical driving course. Then age requirement po, para sa student driver's permit, you must be at least 16 years old. So follow lang po natin yung tinuro ko kanina. For student, 16. For non-pro, 17. For pro, 18. So 16 years old po ang age requirement natin for the student driver's permit. Then, tatandaan to 1 year non-renewable. Anong ibig sabihin yan? Kapag po lumipas na po yung 1 taon at hindi mo pa yung napapakonvert sa non-professional driver's license, may expired na po siya. Ngayon, ano ang mangyayari kapag na-expired siya? Back to zero ka. Back to the original process ka. Back to the first step po ang process ninyo sa pagkuha ng lisensya. Kasi nga po, ang student driver's permit, ito po ay non-renewable. Once expired, back to zero ka sa ating proseso. Ngayon, kapag meron na po tayong student driver's permit, hintay lang po tayo ng 30 days at pwede na po natin yung ipa-convert to non-professional driver's license. So, 1 buwan lang po, 30 days lang po. Guys bago tayo sumagot ng 1 month, hanapin muna natin ang 30 days. Okay? Kasi nga po, patas natin, ang definition niya ng 1 month, it's not 31 days, it's 30 days. So 30 days muna ang hahanapin po natin. Again non-renewable, so meaning sa loob po ng 1 taon, kailangan makapag-convert ka na into non-professional driver's license. Ang kailangan lang naman na requisites para maging non-pro po yan, 30 days lang ang inyong hihintayin. Then, tatandaan din, kung may student driver's permit na po tayo, allowed na po tayong mag-drive as long as tayo po ay assisted ng isang tao na merong lisensyang non-pro at pro. Pwede na po yan kung meron tayong student driver's permit. Review lang natin birth certificate, PSA, magbabayad ka, 15 hours theoretical driving course, at least 16 years of age, 1 year non-renewable, then after po ng 30 days, pero hindi tatandaan hindi pwedeng i-bypass ang age, tatandaan yan. Kahit naka 30 days na yan, kung 16 ka pa lang, hindi yan pwedeng ilipat ng non-pro. Tatandaan po natin yan kasi nakita niyo yung licensing procedure kanina. Age requirement talaga ang isa sa mga basic requirements. So kahit naka 30 days ka na dyan, kung 16 ka pa lang, hindi ka pa rin pwedeng kumuha ng non-professional driver's license. Kasi po, ano ang requirement ng age for non-professional driver's license? You must be at least 17 years old. Tingnan natin So, pag-usapan natin. So, dito, kailangan 17 years old ka pa din. 17 years old ka na. So, again, ano ang magiging pasiyan mo para mapatunayang 17 ka na? Again, PSA. Kailangan pa rin po yan ng birth certificate po natin. Ngayon, dito, wala na pong TTC. Ang gagawin na natin dito, PDC na. It's practical driving course. Training na dito. Mahawak ka na dito ng manubela. Iti-train ka na. Ipapractice ka na. Kung sa TTC, 15 hours po, dito, 8 hours lang. Hatiin niya ng 2 araw. 4 hours, 4 hours. Pero sa tunay na buhay, di naman yan natatapos. Once na na-read ka na ng ating instructor, tapos na yan, bibigyan ka nila ng certificate na pasado ka. Ngayon, may written test din po yan. So susundan muna natin dito yung nasa libro yung nasa batas. Yung nasa libro po, tuturo ko yung kung ano yung real life para sa may mga balak kumuha ng lisensya. So 30/50. Mag-exam ka So kailangan pumasa ka. 30/40. So yan ang passing score sa 25% for the written exam. Sir, how about
in practical driving course. Di ba po nire-rate ka din dyan? Yes. Nire-rate po din po tayo kapag nagmamaneho na tayo. Kaya lang nangyayari dyan, parang sa training. Okay, sa OCC, you have 206 points. Tapos, kada demerits mo, nauubos yun ng naubos. Kapag 0 na yun, dismiss ka. Dito naman, the same. Meron mo 100 points sa beginning ng practical driving course. Ngayon, kada mistake mo, nababawasan siya. Pero ang passing dapat dito, it's 70 over 100. So, kailangan hindi bumaba ng 69 pababa ang rate mo para matapos mo ang ating practical driving course. In real life, that's over 60. 60 yan. Then ang passing, 48. Natandaan niya yan, ha? In real life, 48 over 60 ang passing. Pero sa libro, for non-pro, ito yan, 30 over 40. Ngayon, tignan natin to. Doon sa student kanina, di ba, non-renewable. Okay? 1 year lang validity, non-renewable. Dito tingnan natin. Non-renewal for 2 years, you will be subjected for written examination. Meaning, hindi ka back to zero. Sa student permit kasi, once na na-expire yun, back to zero ka. Dito, kapag di ka nag-renew ng 2 taon, hindi ka naman back to zero. Ang kailangan mo lang i-comply is the written examination. The same, 30 over 40 pa rin ang kailangan po nating ipasa. Then, ang non-pro po natin is valid for 5 years. How about the student? Ilang taon kasi? 1 year, non-renewable. Ito, valid for 5 years, renewable. Kailan ka lang mag-undergo ng written? Kung 2 years na ang lumipas from the expiration of your driver's license at hindi ka pa nagre-renew. Dito, valid for 5 years ha. First time, driver's license applicant, 5 years. Magbabago yan upon renewal. Okay, ito muna, 5 years. Unang banat, 5 years. Anong ba siya? Birthday. Okay, nag-i-start po ito with your birthday. So for example ako, birthday ko, March 13. Kahit September po ako nung kumuha ng lisensya, babalik siya, March 13. Okay, so birthday po ang pasihan. Ayan, 5 years, no? Kapag nag-renew po tayo, pwedeng 5 years yan, pwedeng 10 years. Kapag may violation, 5 years. Kapag wala, 10 years. Kaya napakalaga po nang wala kang violation kasi 10 years din yan. For example ako, ang lisensya ko, 2023 ko kinuha. Expired siya ng 2028. 2028. So kung nag-renew ako, wala naman akong violation, 10 years. Imagine, magre-renew ako next time, 2038 na. Okay, so imagine gaano palawak na yun, di ba? Tapos license ko naman sa PRC, next year, magre-renew na ako. Pero yung first renewal ng PRC, walang bayad. Free siya. And also sa TDC, free din. Mukuha tayo ng points eh. PDC din ang tawag dun eh. So, yun, libre din yun. Ngayon, ilang months ang i-train mo para ma-convert mo yan sa professional driver's license. Ang kailangan mong hintayin is at least 6 months. Dati, pwedeng student to pro. Dati pwede yun. Student, tapos pro ka agad. Pwede, pero ngayon, hindi na. So, kailangan mo talagang dumaan sa proseso. From student, hintay ka ng 1 month, ito ay magiging non-pro. Kapag may non-pro ka na, hintay ka ng 6 months, ito ay magiging pro. But again, binibigay lang ang pro kung trabaho mo ang pagmamaneho. So, tatandaan po natin yan. So, sige. Hanggang dyan po muna tayo. Pagbalik po natin, panatan naman natin ang professional driver's license. So, thank you po. Now,